Good afternoon mga ka-listeners. Ako po si Anthony, your love DJ for today. Sa mga nakikinig na taga Luzon, Visayas at Mindanao, this is Love on One of the 7.2. Saan you will hear kinds of stories about the whether nakakaiyak, nakakabaliw at nakakakilig. I hope marami kayong matutunan from today's advice dahil alam ko marami nakaka-relate sa Genesis sa story ng ating tatangkilikin ngayon. Kilalanin ang estudyanteng may problema sa pag-ibig. Okay, are you guys excited? Kilalanin natin ang storya ng estudyante na si Louie. Hi, Louie! Hi po mga ka-listeners. Hi po. So, ano yung mabagabag sa'yo, Louie? Bakit ka ba napunta dito sa Love on One? Simula na palang story time, guys. Yeah. Crush mo kasi ako ngayon. Tapos, di ko lang alam kung magko-confess ba ako hindi. Siguro kung di ako magko-confess ngayon, yung story, baka magiging Wednesday ata. Hindi ako makakaabot next year. Kaya, my best friend pa ako. Kakilala kami ng grade 7 kami. Grade 11 na kami. Kakilala kami. Tapos hanggang ngayon, grade 11 na kami. Close pa din po talaga kami. At yung friendship na to, platonic lang po talaga ito nung una. Like, wala na friends lang po talaga to. Ano ba yung boy? Ano ba yung best friend? Girl or boy? Laki po. Oh, so boy na ito. Yung friends ko kami kita. Nababagpuhan ako sa kanya. Tapos nung nag-uusap kami nalakasan ako ng aura niya. Like, nababadoy ako sa aura niya, but in a nice way. Parang parang akong sa starstruck. Parang sa ngayon, sa starstruck ako sa'yo, Ate Lee. Oh my gosh, thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Yung room na yun na ginawang gel. Aircon yun, naka-aircon yun. So nakatulog kami. Usap kasi ako lamig. Natandaan ko talaga Ate Nick kasi may tables, tapos makatabi kami ng chest ganito. Tulog kami. Kasi Ate Nick, pagdilag ko talaga ng mata ko is yung ulo niya ko is ko dito, sa shoulder ko, tapos natutulog po siya. Sana all. Hanggang ngayon, Oo, simula nun, fast forward kay friends na po tayo. Naging close po talaga kami after. Ito lang, ano yung mga bagay na parang nakapag-question parang, uy, friends pa ba to? Or ano ba na to or what like that? Like that vibe. Nung high school ako, may habit, nakalimutan talaga kasi akong tao. Tapos may habit ko ako na palagi ko talagang nalilimutan yung ID ko at as in, like, parang inaaway na talaga ako ng guard niyo. Halos araw-araw kasi hindi ko talaga madala yung ID ko, guys. Tapos, napansin niya ni yung friend ko. Kaya pinofferan niya ako na siya na yung magdala ng ID ko. Like, siya na yung nag-liquid araw-araw para hindi na niya makakalimutan. Hindi ko na makalimutan sa napasok namin. Oh my God. Natouch po ako. May one time, may mga times din na yung mag-video call kami. Palagi naman kami nag-video call. Pero lang, yung maglalaro kami ng games, or like mag-study kami, ganun-ganun. Tapos, may mga times talaga Ate Nix na naaabutan kami ng umaga. Yung grade 10 kasi ako Ate Nix. Parang sinagyan ako ng mama ko na kukunin daw ako ni tita. Tsaka dadalhin niya daw ako sa Manila, tapos doon ako mag-aaral, doon ko na tatapusin hanggang college. Sinabi ko sa kanya yun, sa friend ko, tapos from then on, sobrang pinilitan ko sa akin. Like, second ako sa pupunta, nandiyan talaga siya. Kami sa ewan? Actually, no. I'm not a pag-overthink. But, be like, straight to the point na lang sa kanya. Makakonfuse. Yeah. Alam yun paano ba yun? Para walang pagsisisi, gano'n. At saka, hindi ko alam kung bakit natatakot ka or nalilito. For me, based on the story mo, I think gusto ko Iba mo ko basahan na sa outside with the fire. Paasa mo ako tinig sa bad yan. Kasi isipin ko nga,
naabutan kayo ng umaga kaka-video call at wala namang nagsasalita. Kaiba yun. That is boyfriend and girlfriend doing. You know, boyfriend and boyfriend doing. At ito pa, pagkakaibigan lang ba talaga yung pagyakap niya sa'yo? Like, there is something in it. Cool at yung vibes, strong, kasi yun yung standard na decide your social standard. Pero yung best friend mo, hindi siya nag-iyak mag-open up sa'yo. Ganun siya comfortable sa'yo. That's so sweet. That's so, wow, that's so amazing. So, tingin mo, ganyan ba siya sa'yo? Playful siya eh. Playful siya na tao. Ganun talaga siya sa... Pero, ang tama ka nga atin like, hindi ko siya nakikita ng ganyan sa ibang tao. O, diba? Yan naman pala. So, paano ako magpo-confess? So, yun na yan. You need to trust your gut. The right time. When you feel that this is the right timing, this is the right thing, this is the right situation, you know, hindi magpakali yung isip mo. Yan, basta kasama siya, gusto mo na sa your gut. So, magpo-confess talaga ako? Yes. Yes. Confession. So, para dun sa for your peace of mind, para ma-express mo yung feelings mo nila, at para yung malaman mo, take the risk and lose the chance, diba? Pero hindi ko alam kung paano o kailan. Yeah, you can sinabi ko, trust your gut. If you think that this is the right time, for example, ikaw yung best friend, ako ikaw, and then, talking, convo, and, oh my gosh, I got to know, oh my gosh, gusto mo lang sabihin, like, yeah, it's in you. Actually, Ate Nick, sa tingin ko mukhang ilang beses ko nang napipil yan, pero natatakot na talaga ako. So, ganoon ko, tama ka po. Basta, Luis, just be yourself. Pagkapanggap mo, mawa ng mascara or like, hide your personality to him. Because kilala ka naman yan. So, just be yourself when you, don't be shy. Just express your feelings to him. The best friend. Mukhang tama ka po, Ate Nick. Always. Okay. Sige. So, magko-confess na ako. Bilis ng oras, oh. Yeah. So, ayan. Bago natin tapusin ang episode na to, Luis, may mensahe ka ba sa mga nakikinig ngayon? Sa mga Gen Z na makaka-relate sa stories? Kaya po nang sabi ni Ate Nick, mag-confess na ako. So, like, kahit anong medium man na para mapalabas ng nilang feelings nyo, gawin niyo yan para magka-peace of mind ka din ba? Hindi po dapat na nakatakutan o nalilituhan yung pag-express ng feelings nyo po. Kasi din mo na talaga malalaman kung ano ba talaga behind the scenes. Ano ba talaga nararamdaman niyo sa isa't isa kung hindi nyo kami-usapan, di ba? So, realizations po ito. Welcome, Luis. Thank you rin. So, sige na, Luis. Kapag tumitin ko rin ang station natin. Goodbye na mga ka-listeners. Alam ko napasarap at nakakulitin sa story ni Luis at sa best friend niya. Unfortunately, dito na magtatapos ang episode natin ngayon. So, please keep supporting this segment for more nakakakilig episode or stories and love advices from your DJ at tune in next week para sa storya. Please contact us at 012-345-6790 at ang Facebook page Love on One Official. Goodbye sa inyo at wag kayong magpakati. Akala ko pa naman na sa'yo
Di na natutupag at tigas ng ulo. Di na nag-iingat, lagi pa daras-daras. Pag may naramdaman, laging lubos-tubos. At parang di rin nangyari ang dati. Ganito na lang ako palagi. Paikot-ikot lang, paulit-ulit, iibig